Pero bago po tayo dumako sa mga maiinit na balita at mga issue, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes. Naaalala nyo pa ba mga kanyusik ang kwento po ni Noah at ang utos ng Panginoon na gumawa siya ng isang napakalaking arko? So maikling recap muna tayo mga kanyusik, no? About dito sa kwento ni Noah. Dahil nakita ng Diyos na ang mga tao sa mundo ay naging masama at nakakalimot na sa paggawa ng mabuti, inatasan po niya si Noah na gumawa ng isang napakalaking arko. Sinabi ng Diyos na darating ang isang napakalakas na baha na tatakip sa buong mundo. Kahit pinagtatawanan ng ibang tao si Noah, sinunod pa rin niya ang Diyos at ginawa ang arko. Pagkatapos, inutusan po ng Diyos si Noah na magsama ng tig-dalawang hayop, lalaki at babae, mula sa bawat uri ng hayop. Pumasok sila sa arko kasama ang mga pagkain na kakailanganin nila. So dumating ang malakas na ulan na tumagal ng 40 days at 40 nights. Tumaas ang tubig at natakpan ng buong mundo. So si Noah na sumunod sa utos ng Diyos ay naligtas kasama ang kanyang pamilya at ang mga hayop na nasa loob ng arko. So yan po yung kwento na ni Noah at yung utos sa kanya ng Panginoon na gumawa po ng isang napakalaking arko. Sa kwento itong mga kanyusik, no, makikita natin yung pagsunod po ni Noah sa Panginoon kahit hindi niya nauunawaan ang mga nangyayari at kahit na pinagtatawanan siya ng mga tao dahil nung panahong yon napakainit at walang naniniwala sa kanya na uulan ng napakalakas. Pero sa kwento po ni Noah, mga kanyusik, makikita rin natin na medyo nakakatakot pala yung ginawa niyang pagsunod, no? Dahil nagbigay ang Panginoon ng instruction sa paggawa ng barko, kung gaano ito kalaki, anong kahoy ang dapat gamitin, eksaktong sukat. Pero ang arko na ginawa ni Noah ay walang manibela at wala ring makina. Dahil dinisenyo po ito, ang disenyo nito ay para maglayag. At ang disenyo po nito ay hindi para maglayag, kundi para sila ay lumutang mula sa baha at protektahan ng mga tao at hayop na nasa loob nito. So kung iisipin natin mga kanyusik, no, hindi maaaring kontrolin ni Noah kung saan maaaring pumunta ang barko. Dahil walang manibela, walang makina, di ba? Wala siyang kontrol sa barko. Maaari silang tangayin ng alo ng baha kung saan-saan. At maaari silang humampas kung saan-saan. Pero sa kabila ng takot na ito, sumunod po si Noah. Sa barkong iyon, hindi po kapitan si Noah, kundi isa lang din siyang pasahero. At ang tanging may kontrol ng arkong iyon ay walang iba kundi ang Panginoon. So dito po mga kanyusik, ano ba yung aral na maaari nating mapulot? May mga pagkakataon na wala ring tayong manibela o kontrol sa takbo ng ating buhay. May mga bagay na kahit ayaw nating mangyari ay nangyayari pa rin. May mga gusto tayo na kahit anong pilit natin, kahit anong pagsisikap natin ay hindi natin nakakamit. Tulad po ni Noah, tayo rin ay binibigyan po ng direksyon ng Panginoon. Pero hindi niya ibinibigay sa atin ang buong detalye. Hindi niya sinasabi ano ang maaari nating maranasan sa ating buong paglalakbay. Pero ang hinihingi niya sa atin ay ang buong pagtitiwala at pagsunod sa Kanya. Walang ibibigay ang Panginoon na ikasasama natin. Lahat may dahilan, lahat may purpose. So kapag ang Panginoon, mga kanyusik, ang may control, hindi ibig sabihin na wala ng bagyo. Wala nang pagsubok na dadaan sa ating buhay. Pero nakakasiguro tayo mga kanyusik na hindi tayo malulunod.
Kaya magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Kung tayo man ay dumadaan sa mga pagsubok ngayon, hindi man natin maunawaan ang lahat ng bagay, tandaan natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Sabi nga po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths." Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Lunes.